shoutout sa mga nagpapa-shoutout dyan. Kina Jonald Beruega ng Barangay Maracabak, dating classmate natin high school. Shoutout sa iyo pade. Shoutout kay John Paul Simanis, Akinita Midin Simanis, tapos Manilando. Shoutout kay Albert Rinyon, may Pauro Albert Kapakula. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, itinatago mo sa pangalang Albert. Angel Bert ang iyong tunay na pangalan. Shoutout sa iyo, Angel Bert Rinyon. Shoutout din pala sa mama niyang pinakapuging Iski Kagawad ng Barangay Mayon. Sa mama mo Iski Kagawad, kay Tita Lilibet Balyatan, shoutout po sa iyo. Sabi mo, siyang pinakamagandang mama mo kasi may isa ka pang mama. Sugar mommy kaso. Charot, joke lang. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat. At ngayon nga ay naandito na tayo sa part 2 ng Lapag number 11. At dito nga pala kami sa Barangay Panuypoy, Daraga Albay, nagtanghalian dahil piyesta. Dito ay paalis na kami dahil pupunta na kami sa underground river sa bayan ng Jubilyar, Albay. Medyo nahihirapan nga ako habang papalabas kami dahil parang iskinita na yung dinaanan namin. Pero ayos lang dahil nakayanan ko naman na ilabas ito hanggang sa makapunta ulit kami dito sa malaking kalsada. Maya pa nandito na kami sa bayan ng Jubilyar kung saan medyo malapit-lapit na rin naman yung underground river na aming pupuntahan. Medyo nakalimutan ko na nga rin pala yung dadaanan namin dahil 2016 pa yung last na punta ko dito. Kaya nagtanong-tanong na lang ako at tinitignan ko yung mga karatula. Ganito nga pala kahirap ang pagmamaneho lalo na't walang signal. Di mo makikita sa Google Map yung inyong pupuntahan. Di mo alam kung tama pa yung dinadaanan mo. Pero okay lang dahil kahit yung mga pasahero natin ay hindi naman nila din alam. Kaya kahit ikot-ikot mo pa yan dyan, di naman nila mahalata kung nawawala na tayo o hindi. Dito pa nga lang pala ay makikita na natin yung ganda ng Jubilyar. Napakagandang ilog kung saan may mga naglalaba, nag-iigib at kung ano-ano pa. Maya pa ay naandito na kami sa Jubilyar, sa underground river at tinatawag din na Arcangel Park. Bale, hindi ko nga sa inyo may papakita yung mismong loob or dun sa may underground river dahil iniwan nila ako dito at babantayan ko yung sasakyan at mga gamit nila. Pero aalis ako ng saglit dahil ipapakita ko sa inyo yung falls na dating pinagliguan namin at dyan lang yan sa baba ng tulay. Maya pa ay nag-orientation na sila. Sinabi sa kanila yung mga dapat nilang gawin at hindi dapat. Pagkatapos nga ng orientation, papunta na sila doon at dito lang ako magbabantay ng sakyan, ng mga gamit at yung matandang naiwan. At heto nga pala ang falls. We gotta live in the moment. Yeah. Well, we're just wasting time, fighting the inevitable. I can't do this anymore. We're just wasting time. Oh, you better go. Maya't maya pa nga ay bumiyahe na kami papunta sa Kitinday Green Hills kung saan yun yung last na pupuntahan nila at sana magustuhan nila. Bale, 15 to 20 minuto nga pala ang layo nito galing dun sa underground river sa bayan ng Jubilyar. Maya't maya pa ay nandito na kami, dyan nagre-register na ulit sila dahil maya ay aakyat na sila dun sa taas. Dito lang ulit ako at yung ibang kasamaan ko sa baba at mag-aantay na lang kami. Habang naghihintay nga ay binilhan muna ako ni ma'am ng tubig at 2 supot ng snackan. Sabi ko ay wag na po, salamat, pero syempre kinuha ko din, sayang naman. Dito nga ay sinet up ng Taiwanese na kasama namin yung drone dahil sabi niya ay papaliparin niya daw at titignan niya yung mga kasama namin kung nakaakyat na. Bale, sa totoo nga lang pala ay ngayon lang ako makakakita nito na pinapalipad ng mismong kasamaan ko na nagsisilbing drone pilot. Sobrang napahanga nga ako ni sir dahil napakahirap din pala nito kontrolin. At ayan,
tignan nyo kung gaano kalinaw at kung gaano kaganda yung kapaligiran ng Kitinday Green Hills. Sabi nga pala ni Sir, ang drone na to ay binili niya pa sa Taiwan at ginagamit nila sa tuwing bibili sila ng mga farm, kung saan sabi nila ay hindi na daw nila kailangan umikot-ikot pa sa lupang kanilang titignan para malaman kung okay ba ito. At pagkatapos ka na maghapon naming gala ay sinamahan ko na sila dito sa Kamalig Market dahil bago ako uuwi ng Legazpi ay kailangan ko munang siguraduhin na mabili nila yung mga kumulang na mga gamit at kung ano-ano pa na kailangan nila. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Katoy bagay ni na nagsasabing di magparareklamo si Ninarte. Taang buhay. Bye.